Naranasan mo na bang makarinig ng mabigat na katawan na biglang bumagsak sa isang luma at kalawanging yero? Hindi ito tunog ng isang pangkaraniwang malaking ibon. Tunog ito ng isang patay na pabigat na nahulog. At pagkatapos, maririnig mo ang pagkaskas ng malalaking kuko. Ako si Kuya Boy at ito ang Aswang Confessions. Salamat sa pagbabalik sa ating nakakatakot na kwentong gabi. Ngayong gabi ay dadayo tayo sa madilim na probinsya kung saan ang mga lumang alamat ay buhay na buhay. Siguraduhing nakakandado ang mga bintana nyo bago tayo magsimula at huwag na huwag titingin sa madilim na kisame. Ang pangalan ko ay Mario at ako'y 17 taong gulang. Lumaki ako sa paligid ng semento at maliliwanag na ilaw. Ang Metro Manila lang ang tanging bahay na alam ko. Pero nagdesisyon ang mga magulang ko na kailangan kong magbago. Adik na adik daw ako sa aking cellphone. Gusto nilang maranasan ko ang totoong buhay sa labas. Kaya ipinadala nila ako sa probinsya ng buong bakasyon. Ipinadala ako sa lolo ko sa isang malayong baryo. Isa itong tahimik na lugar na napapalibutan ng kabundukan. Walang kahit anong cell signal sa buong lugar. Pati ang internet ay wala rin talaga doon. Nakatira ang lolo ko sa isang lumang bahay na kahoy. Isa itong lumang ancestral house na ginawa ilang dekada na. Ang sahig ay tumutunog sa bawat mabigat na hakbang mo. Ang mga bintana ay gawa sa kumikinang na kapis. Sa unang gabi ko sa kakaibang bahay na iyon, pinaupo ako ng lolo ko sa lumang hapagkainan. Tiningnan niya ako gamit ang kanyang seryosong mga mata. May mga mahigpit daw siyang panuntunan na dapat sundin. Mga patakaran na hindi ko pwedeng labagin kahit kailan. Una, lahat ng bintana ay dapat sarado bago mag-alas 6. Pangalawa, huwag na huwag susipol kapag lumubog na ang araw. At pangatlo, bawal nang lumabas kapag lumampas na ng hating gabi. Akala ko sa maanakaw ko ay isa lang siyang matandang mapamahiin. Tumawa lang ako at sinabing naiintindihan ko ang mga patakaran. Sa unang linggo, napaka-boring talaga ng buhay ko doon. Tumulong akong magpakain ng manok at maglinis ng bakuran. Nagsibak ako ng kahoy hanggang sa magkapaltos ang aking kamay. Sobrang init at pakiramdam ko ay napakahaba ng gabi. Pero pagkatapos, kumuha ng bagong kasambahay ang lolo ko. May dumating na isang dalaga na ang pangalan ay Clara. Kinuha siya para tumulong magluto at maglinis ng bahay. Galing si Clara sa kabilang baryo sa kabilang ilog. Siya na siguro ang pinakamagandang babae na nakita ko. Napakaputi ng balat niya at nakakabighani ang kanyang mga mata. May mahaba at maitim siyang buhok hanggang baywang. Lagi ko siyang tinititigan ng palihim araw-araw. Pero si Clara ay sobrang tahimik at napakakaiba rin. Hindi siya nagsasalita kapag hindi mo siya direktang tinatanong. Lagi siyang nakasuot ng mahabang damit hanggang paa. Kahit na sobrang init ng araw sa tanghali. At napansin ko na hindi siya sumasabay kumain sa amin. Kapag nagluluto ang lolo ko ng ulam na maraming bawang, mabilis na umaalis si Clara sa aming hapagkainan. Mahina raw ang tiyan niya sa mga ganitong pagkain. Nagsimula akong makapansin ng iba pang kakaiba sa kanya. Sa tuwing dadaan siya sa makipot na pasilyo, may naaamoy akong kakaiba at kalawangin mula sa kanya. Amoy na amoy ang mga lumang barya at tuyong lupa. Iyon ang mabigat na amoy ng natuyong dugo. Pinilit kong huwag pansinin at kalimutan na lang ito. Sinabi ko sa sarili ko na napapraning lang talaga ako. Pero doon na nagsimula ang mga nakakatakot na tunog tuwing hating gabi. Nangyari ito sa kalagitnaan ng aking pangalawang linggo. Nakahiga ako sa kama at nakatitig sa madilim na kisame. Tahimik na tahimik ang buong bahay at sobrang dilim. Biglang,
Nakarinig ako ng malakas na kalabog sa bubong. Umungol ang lumang yero sa bigat ng nakadagan dito. Pero doon na nagsimula ang mga nakakatakot na tunog tuwing hating gabi. Nangyari ito sa kalagitnaan ng aking pangalawang linggo. Nakahiga ako sa kama at nakatitig sa madilim na kisame. Tahimik na tahimik ang buong bahay at sobrang dilim. Biglang, nakarinig ako ng malakas na kalabog sa bubong. Umungol ang lumang yero sa bigat ng nakadagan dito. At pagkatapos, narinig ko ang nakakapangilabot na basang paghinga. Parang may isang taong nalulunod sa sarili niyang laway. Hinatak ko ang manipis na kumot sa pinagpapawisan kong mukha. Nagdasal ako na sana ay huwag masira ang lumang bintana. Naalala ko ang lolo ko na nagpahid ng bawang doon. Nanatili doon ang basang paghinga ng ilang minuto. Pagkatapos, ay narinig ko ang paghampas ng malalaking pakpak. Pumakpak ito ng malakas at biglang nawala ang mabigat na presensya. Kung nakarating ka na hanggang dito, hinihiling namin na i-click mo ang like button. I-share at tulungan kaming maabot ang aming goal na 1,000 subscribers. Napakalaking bagay ng inyong suporta sa amin at lubos kaming nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat. Kinabukasan ng umaga, sobrang galit ng aking lolo. 3 sa kanyang pinakamagandang buntis na baboy ay namatay. Pumunta ako sa likod bahay para tingnan ang mga hayop. Hindi sila nawasak o kinain ng mga ligaw na aso. Wala na silang dugo at tuyong-tuyo na ang kanilang mga katawan. May maliliit na butas na pabilog sa kanilang mga tiyan. Nakatayo si Clara sa pinto ng kusina habang nakatingin sa amin. Mukhang sobrang sigla at puno siya ng lakas ngayon. Ang maputla niyang balat ay naging mamula-mula. Dinilaan niya ang kanyang labi habang nakatingin sa mga patay na baboy. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa aking likuran. Alam kong may maling-mali sa magandang babaeng yun. Nagdesisyon akong tuklasin ang nakakatakot na katotohanan. Nang gabing iyon, pinilit kong huwag matulog. Umupo ako sa kama at hinintay ang pagsapit ng hating gabi. Tumunog ng 12 beses ang lumang orasan sa ibaba. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kwarto ko nang walang tunog. Naglakad ako sa madilim na pasilyo ng nakayapak. Naglakad ako papunta sa maliit na kwarto kung saan natutulog si Clara. Bahagyang nakabukas ng 1 pulgada ang kanyang pinto. Nagsasayaw ang anino ng isang kandila sa kahoy na dingding. Sumilip ako sa maliit na siwang ng lumang pinto. Ang nakita ko ay magiging habambuhay na bangungot ko. Nakatayo si Clara na walang kahit anong saplot sa gitna ng kwarto. May hawak siyang maliit na bote ng maitim na langis. Ipinapahid niya ang kakaibang langis sa buong katawan niya. Habang may inuusal na mga salitang hindi ko maintindihan, ang kanyang pagchant ay malalim at parang galing sa demonyo. Tapos, ibinaling niya ang kanyang ulo sa likod at nagsimulang ang buo niyang katawan ay nagsimulang mangisay ng matindi. Narinig ko ang nakakasukang tunog ng mga nababaling buto. Umalingaw-ngaw ang tunog sa loob ng kwarto. Ang gulugod niya ay nababali at muling bumubuo doon mismo. Nagpakawala siya ng mababa at nakakatakot na unggol ng hayop. Nagsimulang bumuhos ang sariwang dugo mula sa kanyang baywang. Tinakpan ko ang bibig ko para hindi ako mapasigaw. Ang itaas na bahagi ng katawan niya ay literal na humihiwalay. Ang balat niya ay napunit ng may malakas na basang tunog. Ang ibabang kalahati ng katawan niya ay naiwang nakatayo sa sahig. Habang ang itaas na katawan niya ay lumutang ng bahagya sa hangin. May malalaking itim na pakpak ang lumabas mula sa kanyang likod. Ang mga pakpak ay puno ng maitim at malapot na likido. Lumingon siya at tumingin ng diretso papunta sa pinto. Ang mga mata niya ay purong itim at walang kahit anong puti. Ang mga ngipin niya ay naging matatalim na parang matutulis na karayom.
At ang kanyang dila, isa itong ganap na bangungot. Lumabas ito mula sa kanyang bibig na parang basang itim na ahas. Manipis ito, maskulado. At puno ng matatalim na tinik. Tumutulo ito ng malinaw at nakakapasong lason. Ito ang maalamat na halimaw mula sa mga lumang kwento. Si Clara ay isang nakakatakot at uhaw sa dugong manananggal. Itinulak niya ang bintana gamit ang kanyang maitim na kuko. Inilipad niya ang putol niyang katawan palabas sa madilim na gabi. Ang malakas na paghampas ng kanyang mga pakpak ay yumanig sa bahay. Lalabas siya para manghuli ng sariwang tao na kanyang makakain. Napapasandal ako sa kahoy na dingding dahil sa matinding gulat. Nanginginig ang mga binti ko at halos hindi na ako makatayo. Tumingin ako sa loob ng kwarto sa naiwan niyang kalahating katawan. Nakatayo lang ito doon na puno ng malapot na itim na dugo. Naalala ko ang mga lumang kwento ng lolo ko. Kung lalagyan mo ng asin at abo ang ibabang katawan nito, hindi na makakabit ang halimaw at mamamatay pagsikat ng araw. Tumakbo ako ng tahimik papunta sa madilim na kusina. Dali-dali kong hinalungkat ang mga kabinet para maghanap ng asin. Nakakita ako ng isang garapon at dumampot din ako ng abo. Mabilis akong tumakbo pabalik sa taas ng lumang bahay. Handa na akong tapusin ang demonyong ito ng tuluyan. Pero pagdating ko sa madilim na pasilyo ng kanyang kwarto, narinig ko ang mabigat na paghampas ng kanyang mga pakpak pabalik. Bumalik siya ng sobrang aga mula sa kanyang madugong pangangaso. Narinig ko ang paglapag ng malalaking kuko niya sa bintana. Nakatayo ako mismo sa gitna ng madilim na pasilyo. Wala akong mapagtataguan at wala ng oras para tumakbo. Gumapang siya papasok ng bintana gamit ang matatalim niyang kuko. Kinaladkad ng putol niyang katawan ang madugong kahoy na sahig. Nakita niya akong may hawak na garapon ng malaking asin. Nagpakawala siya ng nakakabinging sigaw ng isang gutom na demonyo. Ang mahaba at itim niyang dila ay humampas sa mukha ko. Napaatras ako ng mabilis kaya tumama ang dila niya sa dingding. Umikot ang asidong usok sa kahoy dahil sa kanyang lason. Ginamit niya ang mga pakpak niya para mabilis na lumapit sa akin. Ibinato ko ang garapon ng asin ng diretso sa mukha niya. Sinunog ng asin ang itim niyang mata kaya sumigaw siya sa sakit. Tumalikod ako at tumakbo papunta sa kwarto ng lolo ko. Naririnig ko ang kaladkad ng malalaking kuko niya sa likod ko. Sobrang bilis niya at uhaw na uhaw sa sariwang dugo ko. Padabog kong isinara ang pinto ng lolo ko at nilock ito ng mahigpit. Nagising ang lolo ko sa matinding pagkakagulat at kaba. Nakita niya akong umiiyak at nakaturo sa nanginginig na pinto. Sinimulang bayuhin ng malakas ng halimaw ang makapal na kahoy. Binaon niya ang matatalim na kuko sa mga panel ng pinto. Tumulo ang makapal at asidong lason mula sa mga basag na kahoy. Bumutaas ito ng diretso sa mga hinabing banig sa sahig. Kinuha ng lolo ko ang matalim niyang itak mula sa kama. Nagsimula siyang sumigaw ng malalakas na dasal sa salitang Latin. Itinusok niya ang mahabang talim sa mga basag na kahoy. Narinig ko ang paghiwa ng malamig na bakal sa makapal na balat. Ang halimaw sa labas ay nagpakawala ng nakakabinging sigaw sa sakit. Bumulwak ang maitim na dugo sa mga butas ng pinto. Amoy na amoy ang nabubulok na basura at lumang tubig kanal. Naghagupit siya ng matindi sa mga dingding ng lumang pasilyo. Alam niya na malapit nang sumikat ang umaga. Narinig namin ang pagkaladkad ng katawan niya palayo sa amin. Narinig namin ang basang tunog ng pagdikit muli ng kanyang laman. At pagkatapos ay ang malakas na pagkabasag ng pinto sa likod. Nanatili kaming nakalak sa kwartong iyon hanggang tuluyang mag-umaga. Nang tuluyan nang sumilip ang araw sa mga kapis na bintana, dahan-dahang binuksan ng lolo ko ang wasak na pinto. Ang buong pasilyo ay puno ng makapal na itim na putik. May mga malalalim na kalmot ng kuko na naiwan sa sahig. Maingat kaming naglakad papunta sa maliit na kwarto ni Clara.
Sobra-sobra ang umaalingasaw na amoy ng kalawang at pagkabulok. Nakakalat sa buong madugong sahig ang mga damit na iniwan niya. At mismo sa gitna ng kwartong kahoy na iyon, may isang napakalaking lawa ng namumuong itim na dugo. Sa tabi nito ay ang basag na garapon na gawa sa putik. Tumingin ang lolo ko sa akin na may matinding lungkot. Sabi niya, pinaghahandaan na pala niya ako noong gabing iyon. Mas gusto ng mga manananggal ang dugo ng mga malulusog na estranghero. Gusto niya akong dalhin sa pinakamalalim at madilim na gubat para unti-unti niya akong kainin hanggang matapos ang bakasyon ko. Dumating ang mga pulis nang tuluyang sumikat ang mainit na araw. Sinabi namin na isang ligaw na hayop ang umatake sa bahay. Alam naming hindi nila kailanman papaniwalaan ang nakakatakot na katotohanan. Sinundo ako ng mga magulang ko ng hapon ding iyon. Hinding-hindi ko nagugustuhin pang bumalik sa probinsya kahit kailan. Akala ko ay ligtas na ako nang makabalik sa maingay na syudad. Pero ang kasamaan ay hindi lang nananatili sa madilim na probinsya. Kayang-kayang maglakbay ng mga halimaw at sundan ka kahit saan. Hindi nila nakakalimutan ang amoy ng biktima nilang nakatakas. Nakatira ako ngayon sa ika-20 palapag ng isang mataas na apartment. Akala ko ang taas ng lugar ay panatag na magpapanatiling ligtas sa akin. Pero kagabi, habang naglalaro ako sa aking cellphone, ang aircon sa kwarto ko ay biglang naging sobrang lamig. Isang pamilyar na amoy ng lumang barya ang pumuno sa kwarto. Ang mabigat na kalawanging amoy ng tuyong dugo at basang lupa. Narinig ko ang mabigat na tunog ng paghampas ng mga malalaking pakpak at isang mahaba at basang dila na kumakaskas sa aking bintana. Mismo sa makapal na salamin nito. Salamat sa pakikinig sa nakakatakot na kwentong ito ngayong gabi. Kung ang bangungot na ito ay nagbigay sa inyo ng takot, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. I-click ang bell icon para hindi kayo mahuli sa susunod na kwento. Hanggang sa muli, palaging suriin ang inyong madidilim na bintana. Ako si Kuya Boy at ito ang Aswang Confessions.